Isang magandang Sabado po sa inyong lahat. Today is August 2 at ngayon po ay 5 minutes to 10 a.m. in the morning. Alam nyo, kagabi pa ako hindi makatulog sapagkat kahapon pinag-usapan natin yung in-announce ni Secretary John Vic Remulla when he stated na yung nilalaman ng bill na pipirmahan ng Pangulo ay 4 years, 2 terms. I thought all the while kasi na nagkamali lamang siya sapagkat ang nasa Bicameral Conference Committee report na enrolled bill na pinasa sa Pangulo 4 years, 3 terms. Alam naman ho natin lahat yun, kaya nga ho maraming nagulat kahapon. At tinanong po tayo kung bakit daw 4 years, 2 terms. Siyempre, sinabi ko, nagkamali lang yun. Dahil 4 years, 3 terms talaga, ang alam po nating lahat, mga kagawad, mga kapitan. But apparently, maraming nagsabi sa akin na nag-comment na, alam mo, nasa Albay ako, ilang beses kong narinig yung 4 years, 2 terms. Hindi kami pwede magkamali, kagawad Butch, nung nasa convention kami. So, I've done some research at ito nga, sinabi rin ni COMELEC Chairman George Garcia na binigkas din niya yung 4 years, 2 terms. At ang isa pa din ay, ang lagi nilang sinasabi, November 2026 ang magiging eleksyon. In-exclude nila yung 2 kasi first Monday is 2. All Saints Day, nasa mga patay ang taong bayan. So, in-exclude nila, hindi nila minimension para bang sinasadya. Kasi lahat ng narinig kong news reports, even yung mga journalists, mga broadcasters, ang binigay sa kanilang mga reports November 2026. Alam naman natin po lahat, mga hagawad, mga kapitan, na November 2, 2026 ang nakasaad sa committee report ng Bicameral Conference Committee. So, sinabi ko na yung pagkakamali na yon is in good faith, nagkamali lamang siya, we will give him the benefit of the doubt, sapagkat alam nating lahat, kahit magtanong ho kayo kaninang abogado, na pagka inibayan yung Bicameral Conference Committee report, that is unconstitutional kasi lihis sa proseso, sapagkat yan ang tinatawag na undue delegation. Yan ang pinaka-obvious na unconstitutional issue, ang undue delegation. Sa pagkaka-explain ko kahapon, ang undue delegation lamang naman ay madali explain. Yung powers ng executive branch hindi pwedeng ipahiram o ipagamit sa legislative branch. So halimbawa, kung ako ay senador at sinabi ng mga senado na kayong military ay magbantay kayo doon, kayong mga pulis, dito kayo at kayo nagmamando, ang mga senado, bawal po yon kasi naka-reserve yon sa executive office sa presidente as Commander-in-Chief. Pagka naman ginawa ng presidente na siya na ang gumagawa ng bill o kaya nag-i-insert siya ng mga provisions nang hindi alam ng Senado at sasabihin niyang pinasa niya to, undue delegation niya of the legislative powers of Congress. Kasi hindi mo pwedeng ipahiram o ipagamit ang legislative function sa isang Pangulo. Executive sila, legislation tayo. So, obvious po yun na yun ang pinaka-obvious na unconstitutional sapagkat alam naman natin mga hagawad dyan tsaka mga kapitan iba ang executive sa legislation. So, nagtataka ako kung bakit bigla na lang kung totoo nga na yun, ibig sabihin na palitan. Sapagkat bawal na bawal palitan ang isang committee report, ang isang enrolled bill na niratify mismo ng Senado at Kongreso. Na yung provisions na yon na November 2, 2026 at saka 4 years, 3 terms, hindi mo pwedeng baguhin basta-basta. Kasi ang proseso niyan, pagka halimbawa, pumasa, kunyari na pirmahan niya ngayon, pumasa, ang proseso niyan, 28th Congress, pwede silang mag-file ng bill amending Republic Act, sabihin na natin Republic Act 8080, 88. Yun yung naging batas na magpapalawig ng termo ng 4 years, 3 years. And then November 2, 2026. Kunyari lang po yung yung number. Para madaling tandaan, 88.
So, hindi pwede talaga at masisilip ni Atty. Mac yun. Pero, bumabalik ako sa issue na kaya pala malakas ang loob. Kasi, kung magkakaroon, ang sabi ko kahapon kung magkakaroon ng constitutional issue dapat, mukhang nakita na nawala. Pero meron kasing estratehiya yung pagpirma, hindi nung August 1, announcement lang pala nung August 1, ang estratehiya nila ay August 12 pipirmahan. Sapagkat nagbago pa nga Lately, tingnan ninyo. Sinabi ata ni Comelec Chairman George Garcia, kung nagkakamali ako, pasensya na po kayo. Na August 14 na raw. Pero, be that as it may, sabihin na natin August 12, magkakaroon ng ceremony. Gaya rin po ng hula ko noon, magkakaroon talaga ng seremonyas yan. Kasi pagkapirmahan, very political yan. Magpapalakas sila sa barangay. So, magpipirmahan, nandito ang mga senador, mga author, nandito yung mga author ng kongreso. I'm sure marami pang iba nandun, liga siguro, nandun. So, yung Pangulo, siguradong pinaliligiran ng mga kontrabida. Hindi, joke lang yun. So, pagka napirmahan na yan, August 12, 15 days thereafter, o after 15 days, ang bilang natin siguro mga 28, pero September 1 mo na, yun yung computation na yun, ganap na batas na siya. Yung strategy doon, sa tingin ko, kasi tuloy-tuloy pa rin si Chairman George Garcia sa kanyang calendar. Sa kanyang calendar of business for the BSKE. So kung tuloy-tuloy siya sa registration, election period, gun ban, by October 1 to 7, filing na ng candidacy. So, Atty. Mac and the Supreme Court only has 1 month to figure out kung paano yung mga legal wranglings nila. Debate, desisyon. Hindi nga natin alam kasi masyado ng technical po para sa atin yan kung makakapag-file pa ba si Atty. Mac. On such a short notice, marami kasi nagko-comment po sa inyo na pagka napirmahan na yan, pwede na mag-file si Atty. Mac sa August 12. Well, not necessarily kasi wala pa namang batas. Hindi pa siya batas Batas siya by after 15 days nga po ng publication sa periodiko. So, September yun. So, kung i-compute mo, palagay ko na-compute na rin nila na bibigyan lang si Atty. Mac at saka ng Supreme Court ng 1 month, which may result in a decision na kinakatakutan nating 3 words, moot and academic. Ibig sabihin ng moot and academic, in Tagalog, sa pilosopong pananalita, wala na kami magagawa, ituloy nyo na lang yan. So, kaya diretso yung calendar. Kasi pag hindi mo diniretso yung calendar, sa bagay, nagtatrabaho lamang naman sila, no? Kasi sinabi na rin ni Chairman George Garcia na sigurado aabot ng Supreme Court yan. Sigurado na may magfa-file regarding the constitutionality of the law. Alam mo, sa totoo lang, yung mga announcements ni Chairman George Garcia na gano'n, baka balang araw, bandang huli siya pa maging hero Kasi hindi nga niya tinitigil. I think, nakikita na niya yung galaw And yung galaw na yon sinasabayan niya. Na kung sakasakaling ang mapilitan ng Supreme Court na mag-decide on a short notice, kung technically kaya pa, kung technically makakapag-file pa ng TRO, kung makakapag-file pa ng ganyang kalaking petition on the constitutionality of the Republic Act 88, hindi ko masabi. Pero marami tayong abogado mga tatanungin tungkol po dyan. So, yung August 12 talaga, may strategy. Pati na rin siguro yung pag-mention nila ng November 2026 at hindi nila kinukompletong November 2, 2026. Sapagkat mali naman talaga and I think they realized their mistake. And it's too late para sabihin nilang maamendahan yan sa 20th Congress. Yes, kaya, pero kung pinaltan nila ng 4 years, 2 terms, I am very sure papalitan nila yung November 2026. Hindi natin alam kung
Ano magiging date? November 9, whatever. Kung ano man yan. Which is undue delegation of legislative powers. Kasi hindi mo na mapapaltan ang executive branch pag dumating na enrolled bill doon. Enrolled bill is complete. The only legislative power function that you have is yes or no or veto. And 30-day lapse. So that would amount to an unconstitutional act because yung proseso, lihis na naman. Kagaya ng sinasabi kong dapat dead on arrival yan, lihis na naman, but apparently tinuloy nila. Eh wala pa naman batas, hindi pa makapagreklamo at makapag-file ng petition si Atty. Mac. Ito pala ang laro, kaya malakas ang loob. Pipiliting hindi na makapag-file, hindi na umabot sa Supreme Court yan. At wala nang matatanong. I think that is the long play. Yun yung long-term plan nitong pagpasa ng Term Setting Act. Ngayon, marami nagsasabi, tumahimik ka na lang, Kagawad Butch, kasi hintayin na lang natin. Hindi natin pwedeng hintayin. Especially kung nag-aaral tayo ng proseso, and especially kung ganito ang nangyayari. Because nakasabi sa Biblia, it only takes a blind eye and a silent mouth for evil to prevail. Hindi pwedeng tatanggapin na lang natin yan kahit lihis sa proseso kasi pag ginawa natin yan, lahat na lang gagawin, ganun. Lahat na lang po. And we have not done our duty as a public servant. Kaya wag na wag niyo kung sasabihin, pwede naman ho kayong umalis sa channel at sabihin ninyong, dito na lang ako, safe dito, ang sarap pakinggan eh. Dahil may 4 years kami, di ba? Babalikan ko yung 4 years. So, hindi tayo pwedeng umalis sa obligasyon natin kasi kung tatalikuran natin yan, na kayo rin naman. Ako wala naman akong bet dyan eh. Pero kayo rin naman, ang may kinabang o hindi may kinabang, kinakailangan, lagi ho kayo nakatutok. Yan lang naman ho ang akin. Pero wala naman hong pilitan kasi ito na nga po ang nangyayari. Yung 4 years na yun sinasabi ko nga, kung 4 years, 2 terms, kung ginigiit nila at hanggang ngayong umaga naririnig ko yung 4 years, 2 terms na yan. Pero kung nagkakamali ako, well, I will apologize. Pero kung yun nga, ang intention nila, 8 years lang kayo. Hindi ko nga alam, may nagtatanong sa akin kung back to zero daw eh. Kasi kung ikaw ay mag-a-announce sa pipirmahan mo, ilabas mo yung enrolled bill, ilabas mo yung provisions. Kaya nagpapasalamat tayo kay Sec. Remulla dahil nilabas niya 4 years, 2 terms, November 2026. Ganon din ang pronouncements ni Chairman George Garcia. 4 years, 2 terms, November 2026. Drinap nila. For sure yung 2. May gagawin pa ng paraan. Which I think is wrong. And kung 4 years, 2 terms nga yan, kaya nga sinabi kong Republic Act 88, 8 years lang po kayo. Kung hindi yan back to zero, kasi wala namang back to zero sa Republic Act at nagsalita na si Senator Amy Marcos, nabasa ko lang kanina pong umaga, na yung Senate Bill 2816, ewan ko, hindi ko na maalala, yung kanya, 4 years, 3 terms talaga yon. And November 2, 2026, yan ang pinasa sa enrolled bill eh. So kung 8 years lamang kayo, nabudol talaga kayo. And I don't think dapat pumayag kayo. Kasi ang intensyon ng enrolled bill is pagpapalawig. Hindi pagpapaiksi. Di ho ba? Kung papayag kayo, sabihin na lang natin na Kagawad Butch, tumahimik ka na lang. Kasi namamanifest mo pa eh. Nagkakatotoo lahat ng sinasabi mo. Well, kasi sinusundan natin ang proseso. Sumusunod tayo sa tama. Kaya ho tayo patuloy na magbibigay ng ganitong idea at analisa para naiintindihan natin. Hindi po pwede tayo kagaya sa barangay na pagdating ng resolution, pipirmahan na lang natin. And have a good day na. Hindi po pwedeng palaging have a good day. Kasi magkakaroon ng precedent. Magiging jurisprudence yan. Pag naging jurisprudence yan, delikado na tayong lahat. Hindi natin alam. Kaya nga sila mismo ang nagpapasa na dapat transparent na yung bicameral. Diba? File lang nila. Dapat transparent yung ganito. Dapat yung kamag-anak hindi magiging contractor. Ang kalahin mo ngayon palang pinagsasabi nila yan. At sila rin nagsisisihan. Dun sa flood control. Sila rin. So, kaya tayo nagsasalita. Alam ko may nakakalimutan ako eh. Kasi napag-usapan na natin yung
4 years, 2 terms. Kung lalabas na 8 years yan, nabudol kayo ng 1 year. Kung hindi naman, 1 year lang naman ang loko nyo. Yung sa 2 years ngayon, halimbawa, nagkaroon kayo ng 10 years, halimbawa, nagdire-diretso, hindi back to zero. Dahil hindi natin alam eh. At nagdire-diretso, at yun naman ang intention ng bill, magdire-diretso lang, walang back to zero. Kung third term ka, last term mo na ngayon, hindi ka na pwede tumakbo. So 2 plus 10, 2 plus 8 equals to 10. Anong kinasaya mo? 1 year lang naman. So bakit kayo nag-aaway? Dapat nga magkampi-kampi tayo. Kasi nalilin lang tayo, tama yung word na yun. Although under the yung pinag-usapan ko kahapon, pag sa Supreme Court, yun ang usapan, hindi dapat pwede. Pero as we go along this, as we traverse this road that is very rocky and very, pag ganyan-ganyan, hindi natin alam. August 12 daw, tapos mamaya August 14. Hindi na natin alam. Kasi talagang dinidelay. Para nga umiksin. Ang galing. Na, hindi ko na ano yun eh. Akala ko malakas lang ang loob dahil nga wala na silang nakikita unconstitutionality. Ang galing talaga. Hindi na nila paaabutin para wala na talaga makita. I think that is the end game. So we must be vigilant, and I think tayong mga aspirants and nako po, kailangan ayusin natin yan dahil yung 4 years, 1 term ng mga SK is unfair. Kasi kaya nga dapat merong re-electionist na SK kasi kayo ang bata eh. Hindi naman kayo pinagtitiro dapat ng maaga. Kung maganda ang ginagawa ninyo, edi humingi kayo ng isa pang extension. Pero kung maganda ang ginagawa nyo, pinagtitiro kayo ng maaga, pinatakbo kagad kayong kagawad, meron bang katiyakan, magiging kapitan ka o kagawad o konsihan? Wala. Pero kung maganda ginagawa mo, 4 years plus. Dapat. Kung hindi ka overage. Kasi age lang naman ang limitation nyo. Pero in this, yung pronouncement nila na 4-year, 1 term, at walang sinasabing kung hindi ka overage, that would in effect become a restriction, a limitation on your right to get re-elected. Bakit naman yung mga hagad kapitan ganon? So, ayan po yung mga bumabagabag sa ating isipan at again, kasi pag nagsasalita tayo, lagi nagkakatotoo, sana mali. Sapagkat pag nasilip talaga yan na 4 years, 2 terms at undue delegation talaga yan, and I hope mali nga talaga ako at ako'y magsasorry kung mali. Hindi sana ganun ang kalabasan because yun ang pinaka-obvious na unconstitutional. Pero kung sa tingin nilang hindi aabot sa Supreme Court, winner by default, ganun na nga ang kalalabasan. So maraming salamat po. Na-istorbo ko yung inyong weekend, ha, mga kabarangay, and God bless you. May bago ako. Ay, di pala.